1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Oh my gosh! 3 araw na lang ang nalalabi para sa taong 2025. So, ayan na. Nakapagplano na ba kayo para sa 2026? Ano ba ang target ninyo para sa taong 2026? At higit sa lahat, syempre, so, ano ba ang mga dapat natin gawin bago pumasok ang taon na 2026? So, yan. Siyempre, una sa lahat, ang mga kailangan natin gawin ay enjoy yung 3 araw na nalalabi para sa taon na to. At higit sa lahat, siyempre, magpasalamat sa Panginoon dahil nalagpasan natin yung mga pagsubok. Hindi naman perfect, di ba? Pero nandoon na meron tayong mga pinagdaanan pero nalagpasan ng bonggang-bongga. At syempre, masaya ang 2025 kung iisipin mo kasi ang daming pageant, di ba? Daming intriga pero ang daming pageant. But looking forward ako sa 2026 na mas bongga, mas pasabog at mas lalaban ang ating bansa sa entablado ng beauty pageant, di ba? Sa international stage na tinatawag. So, yun, looking forward ako doon. And then, of course, mas maraming pasabog na chika dito sa Mama Sam Vlog. Kaya naman ngayong araw na to, syempre bago ako chumika, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog. Yung araw-araw o lagi-lagi na talagang nag-aabang kayo, maraming salamat po. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers. Kasi tumataas na ng bonggang-bongga ang ating subscribers, di ba? Kaya maraming salamat. At higit sa lahat, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, na talaga nakikita ko na laging present. Oho, so maraming salamat sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, ito nga, Paula Vega, Miss Universe 2014, and then Catalina Dogwe, Miss International 2025. So, 2 beses pa lang uli nagkaroon ng bagong reyna ang Colombia sa kabila ng mga laban nila, ha. Remember, ang Miss Colombia, lagi silang runners-up, lagi sila talagang pasok sa semifinals, matindi at mahigpit na kalaban talaga ang Colombia. At nakikita naman natin na lahat ng queens nila, pag dumating na talaga sa international stage, my gosh, talagang pasabog ang beauty, pasabog ang eksena. Ito lang nakaraang Miss Universe, akala ko nga mananalo sila kasi talagang very strong ang kanilang kandidata. Pero hindi ko alam kung ano yung nagiging problema sa kanila. Bakit hindi nila nakukuha ang corona? Imagine mo, 2014 pa sila huling nanalo ng Miss Universe, di ba? Tapos nasundan uli lang ng next na reyna, eto nga si Miss International ngayong taon na to. So kung iisipin mo, ang tagal masundan ng reyna pero hindi sila nagrereklamo, di ba? But nandoon na talagang minsan mapapaisip kayo, ano nga ba ang problema sa mga Colombian beauty queens, di ba? Bakit parang hirap silang kumuha ng corona? Eh kasi minsan yung iba doon, bubita, charot. Magaling pagdating sa eksenahan, magaling kung paano umora, pero pagdating sa the way kung paano talaga sila, yung sa Q&A, doon sila nahihirapan. Bibihira talaga yung talagang magaling at nananalo. But they are almost there kasi nagra-runners up nung nakaraan
nakaraan lang, nag-first runner-up din sila sa Miss International eh. Sayang nga, ayun nga, parang feeling ko dapat yun yung mananalo eh. Kasi bongga, pero natalo siya ng Venezuela, di ba? So, yon. And then, looking forward, kung ano nga ba ang mangyayari sa pambato ng Colombia sa susunod na taon na 2026, kung sila ba ay mamamayagpag at makakasungkit ba ng corona sa international stage. And I hope na sana magtuloy-tuloy kasi parang ayun nga, di ba? Parang ang feeling ko, sobrang hirap talaga sila kumuha ng corona. Hindi katulad ng mga Filipino beauty queens natin na talagang pak, sunod-sunod. Natatalo talaga natin ang Colombia sa beauty pageant. Ito lang recently sa Miss Universe, di ba? Natalo natin si Colombia kahit parang feeling natin na wow, ang lakas ni Colombia at panalo ang umeksena. Ganda, talagang maganda talaga siya. Pero ayun, hindi talaga siya nag-shine. Charot. So, yeah. So, congratulations pa rin. Syempre, at least may bago silang reyna ngayong taon na to. Ito nga yung kanilang Miss International. O, di ba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, ito nga, Mr. Pilipinas Worldwide. Syempre, yung mga inilaban natin sa international pageant na talaga naman na mayagpag din ang kanilang mga kalalakihan para sa kanilang sa international pageant, itong Mr. Pilipinas Worldwide. So, simulan natin kay Man of the Year 2025 na naging second runner-up na si Michael Toledo, na talaga namang bongga din. And then, of course, Kenneth Marcelino na naging Mr. Cosmopolitan 2025 first runner-up. So, sayang nga to. Dapat panalo to. And then, Kenneth Kabungkal, Mr. Supranational 2025 fourth runner-up. So, ito din. And then, of course, Jeter Palomo, Mr. Global 2025 Top 11 finalist. Magaling din to. At saka, syempre, si Jordan San Juan, my baby. Manhan International 2025 third runner-up. So, alam nyo guys, itong lahat na to, napanood ko sila. And of course, Kurt Bondat, Mr. International 2025 title. O, di ba? So, sino-sino ba yung mga na-interview ko sa kanila? Ang hindi ko lang na-interview dyan, itong si Man of the Year, si Michael Toledo. Pero si Jordan, ako, nayakap ko yan. Itong si Jeter, nayakap ko din yan. Itong si Kenneth Kabungkal, nayakap ko din siya. So, yan. At Kenneth Marcelino, oo, nayakap ko din. At saka si Kurt Bondat, yes na yes, ganon. Siyempre, congratulations sa kanila dahil bongga at panalo ang mga kalalakihan na to. Looking forward pa sa mga next na ilalaban natin sa international stage pagdating sa male pageant. Kung ang female natin ay talagang bumongga din, hindi rin nagpatalo talaga ang mga male pageant natin, no? Talagang winner. At imagine ninyo, tingnan nyo ha, talaga lahat sila panalo ang laban nila. And congratulations sa kanilang lahat, di ba? And congratulations sa Mr. Pilipinas Worldwide. So, ako looking forward ako sino nga ba ang ilalaban natin sa susunod na taon. Di ba? So, yan. Nakakaloka. Pero eto, mas nakakaloka din. Kung ang Miss Colombia, pero syempre marami naman ng reyna naging Miss Colombia, hindi lang naman dalawa, madami na rin naman. Pero eto, ang Indonesia, naghihingalo din sa corona. O, di ba? Kasi, ang mga reyna nila, noong 2016 sa Miss Grand, ang kauna-unahan nila nakuhang corona mula sa international pageant, nasundan ng Miss International, and then nasundan ng Miss Supranational, at nasundan ng Miss Cosmo. Ayun na. So, after nan, wala nang sumunod sa kanila. Yan, 4 na corona. Isama pa natin, may isa pa, Miss Aura. Di ba? Miss Aura International. So, yan. And then, powerhouse daw. Di ba? Ko, nakakaloka. Pero, syempre, congratulations sa kanila kasi at least may 4 na reyna sila sa history ng beauty pageant na ngayon. And looking forward kung sino pa nga ba ang makakakuhang reyna. Kaya naiintindihan ko ang mga Indonesian fans na medyo nahihirapan talaga sila kumuha ng corona. At pag nakakakuha sila ng corona,
ay ayun na, talagang grabe. Grabe ang pagdiriwang nila at feeling nila talaga powerhouse na sila. Pero syempre, hindi mo naman ba makonsider na powerhouse ang Indonesia dahil nga sa ilan pa lang din ang corona nila, di ba? Kumbaga parang looking forward pa na sana mas marami pang mamayagpag na Indonesian beauty queens. Bakit nga ba nahihirapan sila kumuha ng corona? Dahil siguro sa may maling sa pagmaling pagtitraining, tapos yung mga beauty queens nila, bibihira talaga yung masasabi mo na maganda. Yung tipong merong masasabi mo na, wow, di ba? Ayun yung mga nanalo na yan, hindi naman lahat yun ay ganun ka-Diyosa, swertihan na lang. Pero, ayun, siguro hindi kasi sila nalalahian ng ibang lahi. Kung malahian man sila, parang hindi naman ganun nagwo-work, di ba? Eh, ito nga yung pinadala nila sa Miss Universe na akala nila makaka-place na ng top 5 eh. Eh, ganun din, hindi din naman kagandahan. Matapang talaga yung mukha talaga nila. Pero, syempre, magaling naman yung paghahanda na ginagawa nila. So, yun ang nagiging problema. Kasi yung mga lalaki din naman kasi sa kanila, hindi lahat ganong kabongga, ganon. Yung parang tipong, wow, nakakaloka, charot. So, yun. Pero, sa totoo lang ha, gusto ko ang mga lalaki sa Indonesia. Oo, yung parang, I want to try. Charot! So, yan. So, nakakaloka. Anyway, so, I hope and looking forward pa tayo sa mga susunod na pwedeng maging reyna dito sa sa international stage from Indonesia. O, diba? So, powerhouse daw sila. Anong masasabi mo? Charot. Anyway, so, para sa sumunod natin, chika, Lupita Jones, sinabihan si Fatima Bush na no class. Oh, anong chika mo dyan? Well, ang chika ko dyan, nung una, parang nagtaas yung kilay ko kay Lupita Jones. Kasi para namang, bakit? Bakit ganyan yung sinasabi mo sa kanya? So, ako para sa akin, yes, maraming taong nagagalit dito kay, kay Fatima. Pero si Lupita din naman, kung titignan mo din naman, halos magkaparehas lang naman sila ng karakteristik netong ni Fatima, di ba? Kilala natin si Lupita Jones na medyo mataray, na medyo hindi ganun kabongga yung kanyang di ba? Ako, maraming beses ko na siya nakita. Talagang, natatarayan ako sa kanya. But hindi ko alam kasi kung mabait ba siya or hindi ko alam. Pero, ang alam ko, meron siyang personal na galit doon sa organization ng Miss Universe, lalo na kay Raul, di ba? Yung parang kinampihan pa na hindi siya gawing national director uli. So, medyo sumama yung loob doon ni Lupita Jones. And then, naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung sinasabi nga na, nako, yung bago naman Miss Universe, no class. Pero nakakalungkot, bilang Miss Universe, na magsalita ka sa kapwa mo Miss Universe, at higit sa lahat, same country pa sila, o di ba? Parang, parehas sila na parang may mali. So yan, yun yung akin. Kasi di ba, sinasabihan mo siya na no class na pagiging Miss Universe niya, ano yung lumalabas sa bibig mo bilang Miss Universe din. So sana, inano yun ni Lupita, inisip niya yun bago siya magsalita sa kapwa niyang Miss Universe kasi sisterhood sila eh. Lalo na same country sila. Ang same country pa ba ang magto-turn down sa'yo, di ba? So dapat siya nga yung magli-lift up sa'yo. Pero kasi since na may personal na galit nga si Lupita siguro doon sa national director, kaya hindi rin siya agree. Ganon. But nakakalungkot, nalungkot talaga ako. Oo. Kasi parang ganito lang yan. Halimbawa si Catriona, si Pia, sinabihan niya ng gano'n si Catriona, malulungkot ako, di ba? Pero hindi nga gano'n yung dapat ang mindset ng beauty queen, lalo na kung Miss Universe ka. Dapat you know how to speak na alam mo kung paano mo aanuhin to, di ba? Aatakihin ng mas maayos, mas bongga. Yes, totoo naman, may attitude tayong nakikita dito kay Fatima, pero bilang kasi Miss Universe, hindi dapat nanggagaling sa bibig mo yun. Ganon! Nakakaloka! Di ba? Diyos ko, oo. So yun, naloka lang ako. And then, tingnan natin, looking forward tayo kung ano nga ba ang mga susunod pang eksena dito kay Fatima Bush at saka
kay Lupita Jones. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, nga Fatima Bush, Certified Beauty Queen. Kasi daw, lahat daw ng sinasalihan nito ni Fatima ay nananalo daw siya ng bonggang-bongga. So, eto nga, una, sumali siya sa Flor Tabacos noong 2018, nag-title. Tapos, noong 2025, sumali siya sa Miss Tabacos, nag-title. Tapos, sumali siya sa Miss Universe Mexico, nag-title. And then, sumali sa Miss Universe, title pa din. Di ba? So, sa madaling salita, wala siyang nilabanan na talo. So, ngayon, bakit kino-question daw yung pagiging reyna niya? Paano naman kasi baka mamaya naman binibili, charot. Di ba? So, bawat yung mga nilalabanan niya ay talagang nagbabaksak yung mamaya yung tatay niya ng bonggang-bongga saka yung kuya niya. So, para siya ang ipanalo doon. Nakakaloka. Charot. Anyway, so achievement ngayon. So, kung iyon ay inilaban niya na at nakita yung potential niya talaga as a queen, as a beauty queen, bakit hindi? Di ba? So, ano niya yun honor niya yun And then, ayun. So, doon sa mga parang barangay pageant and then pumunta sa national pageant, naniniwala ako na kaya niyang ipanalo yun. And then, sa universe, Diyos ko naman, parang nakailang beauty queen na laban ka na, ilang pageant na laban ka na. Tapos, pagdating dito sa Miss Universe, yung lakad mo, ganun lang. Charot. So, yun, naloka ako doon, ha? So, yun. Anyway, kung ayun ay ikakasaya niya, at ayun ay bongga, di ba? Tulad na nasabi ko, kung walang mekus-mekus doon, di bongga yun, di ba? So, panalo yon. Pero kung nagkaroon kayo ng mekus-mekus dyan, sa mga nilabanan ninyong pageant, ay maluloka talaga ako. So, yan. Anyway, congratulations kay Fatima dahil nanalo siya ng bonggang-bongga sa mga nilabanan niyang international pageant at national pageant pala. Sa mga national pageant na nilabanan niya at hanggang sa nakarating siya ng Miss Universe. You did it, di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon na nakakaloka? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.